Panalo ng Lakers sa Thunder nagkaroon ng iba't ibang komento. OKC nagpapatalo dahil ayaw makaharap ang Lakers sa playoff. At Coach Udoka, hindi pa naka-move on sa pagkatalo sa finals sa Boston. May sinabi kay Curry, ngunit bago ang lahat kung gusto nyo ng pangmatagalang basketball shoes, New Curry 12, mabibili lamang sa halagang $2,599. I-click lamang ang link sa comment section. Nitong Lunes, ipinakita ng Los Angeles Lakers na maaari silang maging hadlang sa Oklahoma City Thunder sa playoffs. Sa unang half ng kanilang 126-99 na panalo sa road laban sa Oklahoma City, nakapagtala ang Los Angeles ng 15 3-pointers na tumabla sa record ng prangkisa para sa pinakamaraming 3-pointers na naipasok sa isang kalahati. Nagtapos ang Lakers na may season high na 22 3-pointers na naipasok na itay rin sa record ng prangkisa para sa pinakamaraming 3-pointers sa isang laro. Lalong lumalala ang sitwasyon para sa Oklahoma City dahil mainit rin ang laro ni Lakers point guard Luka Doncic. Nakapagtala siya ng 30 points in 11 of 20 na shooting with 7 rebounds at 6 assists. Samantala, pinagsama ni na Lakers small forward LeBron James at shooting guard Austin Reeves ang 39 na puntos. Sa panalong ito laban sa Oklahoma City, mayroon ng 4 na panalo sa huling 5 laro ang Lakers at umangat sila sa ikatlong pwesto sa Western Conference. Kung magsisimula ang playoffs nitong Lunes, sila ang mag-host laban sa Minnesota Timberwolves sa unang round. Na-secure na ng Thunder ang unang seed sa Western Conference pero posible pa ring makaistorbo ang Lakers kung magtatapat sila sa postseason. Ang LA ay may shooting percentage na 36.1% from the 3-point line sa kanilang unang 77 games, kaya't maaaring hindi nila ito maasahan sa isang 7-game series laban sa Thunder, pero maaasahan ng Lakers si Doncic na may experience na sa playoffs. Noong nakaraang postseason, dinala ni Doncic na nakuha ng Lakers sa isang trade mula Dallas noong Pebrero ang Mavericks sa NBA Finals na may average na 29 na puntos kada laro sa loob ng 22 laro. Hati ang laban ng Lakers at Thunder sa kanilang unang 2 laro ngayong season. Ngunit nasa Mavericks pa noon si Doncic nang unang magharap sila noong Nobyembre 29. Muling magho-host ang Thunder sa laban kontra Lakers sa Miyerkules ng araw. Ang laban na ito ay maaaring magpakita kung lehitimong banta nga ba ang LA sa nangungunang team sa Western Conference. Nakuha ng Los Angeles Lakers ang isa sa kanilang pinakakapansin-pansing panalo na itala ng Lakers ang kanilang ika-48 panalo ng season kontra sa unang spot sa Western Conference, ang Oklahoma City Thunder. Kontrolado ng Lakers ang laro mula sa unang tip-off hanggang sa huling buzzer. Isa itong kahanga-hangang pagpapakita ng basketball na tila bumalik sila sa forma mula huling bahagi ng Enero hanggang unang bahagi ng Marso. Sa panalong ito, nananatili ang Lakers sa top 3 ng Western Conference, isang pwestong gusto nilang panatilihin sa nalalabing linggo ng regular season. Gayunpaman, mas kahanga-hanga pa kaysa sa panalo ay kung paano nila dinepensahan ang MVP hopeful ng Thunder na si Shai Gilgeous-Alexander. Napakahusay ng depensa ng Lakers hanggang sa punto na hindi nila pinayagan si Gilgeous-Alexander na makakuha man lang ng isang free throw attempt. Ibinahagi ni Dan Woik ng LA Times sa X. Napigilan ng Lakers si Shai Gilgeous-Alexander sa no free throw attempts sa ika-6 na pagkakataon lamang mula nang mapunta siya sa OKC at sa unang pagkakataon mula noong December 18, 2021. Napakahusay na disiplina para hindi mag-reach. Sa bawat laro, palaging tumatayo si Gilgeous-Alexander na umiskor mula sa free throw line kung saan may average siya na 9 na attempts kada laro ngayong season. Pero sa laban na ito, hindi man lang siya nakalapit sa free throw line. Marahil mahusay ang naging estratehiya ng Lakers sa pagbabantay sa kanya. Nagpalit-palit sila ng tagabantay, nag-double team kung kinakailangan at pinilit ang ibang manlalaro na ang gumawa ng puntos. Bagaman hindi nakakuha ng free throw si Gilgeous-Alexander, maganda pa rin ang naging stat line niya. May 26 na puntos in 12 of 23 shooting from the field. May 3 rebounds, 9 na assists, 1 block at 1 steal sa loob ng 30 minuto ng laro. Kontrolado ng Lakers si Gilgeous-Alexander sa depensa at ibinigay nila ang lahat sa opensa. Mainit ang shooting ng LA, nagtala ng 54.8% from the field at 55% from the 3-point line. Kahit pa 10 turnovers ang naitala ng Lakers kumpara sa Thunder, nanalo pa rin sila sa rebound battle, 43-34. Maghahanap ng magkaparehong resulta ang LA
at layuning tapusin ng malakas ang kanilang season. Malaking bagay ang panalong ito para sa Lakers at sisikapin nilang madagdagan pa ito sa Miyerkules. Sa panalo ngayon ng Lakers, halo-halong mga emosyon ang maririnig na kung saan hindi na maiiwasan na maraming mga fans ang nagulat sa blowout win laban sa nangunang spot sa West. Gayon rin na merong mga fans sa social media ang nagkomento na sinadya lang ng Thunder ang pagkatalo dahil gusto nilang iwasan ang potential LA Lakers first round matchup sa playoff. Anong masasabi nyo sa panalong ito ng Lakers mga kaibigan? Sa ibang balita naman, nakapagtala si Dillon Brooks ng game high na 24 na puntos, pinangunahan ni Amen Thompson ang masikip na depensa laban kay Stephen Curry at kinuha ng Houston Rockets ang isang hakbang patungo sa pagkuha ng pangalawang seed sa Western Conference sa pamamagitan ng 106-96 na panalo laban sa Golden State Warriors sa San Francisco nitong Lunes ng araw. May double-double performance si Alperen Sengun na may 19 na puntos at 14 na rebounds, habang ang tubong Northern California na si Jalen Green ay nakapagtala ng 21 punto para sa Rockets na nagtala na ng hindi bababa sa tie para sa ikalawang pwesto sa West. Samantala, natigil ang 5-game winning streak ng Warriors dahil sa pagkatalo, bumagsak sila sa 4 na paraan na tie para sa ikalimang pwesto sa West, kalahating laro sa likod ng pang-4 na pwestong Denver Nuggets na may 4 na laro na lang natitira. Mahigpit na binantayan ni Thompson si Curry halos buong laro, dahilan upang mapigilan ito sa 3 puntos lang, ang kanyang pangalawang pinakamababang output sa buong season at pinakamababa sa kanyang karera sa isang laro na naglaro siya ng hindi bababa sa 33 minuto. Minti si Curry sa siyam sa 10 shooting niya sa kabuuan at 7 sa 8 attempt niya mula sa 3-point line. Gayunpaman, nakapagbigay pa rin siya ng game high na 8 assists. Sa pagsisimula ng kanilang 3-game na California road trip, naungusan ng Rockets ang Warriors kahit pa nahuli sila sa 24-13 with 2 minutes remaining in the first quarter. Ngunit nakuha ng Rockets ang 51-50 lead pagpasok ng halftime at dahan-dahang lumayo habang pinigilan ng Golden State sa 72 puntos lang sa huling 38 minuto ng laro. Nag-shoot ng 10 sa 13 si Brooks para sa Rockets na tumulong para mas mataas ang shooting percentage ng mga bisita, 48.4% kumpara sa 41.6% for Warriors. Tumulong rin si Thompson sa opensa, nagtala ng 14 na puntos, 6 na rebounds, team high na 6 na assists, 3 steals at 2 blocks. May 3 steals rin si Fred VanVleet habang si Jabari Smith Jr. ay nag-ambag ng 16 na puntos at 9 na rebounds mula sa bench sa ikatlong sunod na panalo ng Houston. Pinangunahan ni Buddy Hield ang Warriors na may 20 puntos kung saan 18 ay mula sa 6 sa 11 shooting sa 3-point area. Mas marami ang naipasok ng Golden State mula sa labas ng arc, 48-30 at 13 na mas maraming attempt. May 19 na puntos si Brandon Podziemski, 16 si Gary Payton at 13 si Jimmy Butler para sa Golden State na ngayon ay may 2 pagkatalo sa 5 pagkikita kontra Houston ngayong season. Matapos ang laro, nagkaroon ng sagutan sina Stephen Curry at Houston Rockets head coach Ime Udoka matapos dumaan si Udoka malapit kay Curry. Mukhang may ilang piniling salita si Curry para sa shot caller ng Houston at hindi naman kilala si Udoka bilang isang taong umiiwas sa komprontasyon. Kaya malinaw na may naibalik din siyang salita sa former back-to-back MVP. Matapos ang laro, tinanong ng mga reporter si Udoka tungkol sa insidente. Sinasabihan ko lang ang team ko tungkol sa pagiging pisikal ng laro, ani ni Udoka. Ganito ang klase ng laro na gusto namin. Ganito kami. May sinabi siya, may sinabi rin ako. Wala lang, konting biruan lang ang sagutan.